Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Bob. Tayo po'y manalangin, opo, dakilat mapagpala, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, Diyos na banal, sa pagkagalit sa kanan sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved noble evangelist, Wilde Almeida, end time prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kapag kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapay noon. Ikaw po maglagay, makataga, dapat kasi ikaw akin naasahan mo kasang pangunawa, kaisipan ng bawat na pikinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus. We pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating po mga beloved parents in the Lord, at ating inaalala ang mga turo at aral na iniwan sa atin ang ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganyan po ang ating beloved Almost Pastor, our beloved Mama Dear. Ito po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pong pinagpalang mga balguhan at mga viewers sa ating pong live webcast. At dahil approaching na po ang New Year, mga minamahal, ilang araw na lamang, ay ang ating tatalakayin ay ayon sa ating pagsalubong sa isang bagong taon. Ang ating titulo, Make It Your Best Year Ever. Make it your best year ever. Sa Tagalog, gawin itong iyong pinakamahusay na taon kailanman. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Lamentations, chapter 3, verses 22, 23, and 24. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa mga panaghoy, kabanatang 3, talatang 22 hanggang 24. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga iyo'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Amen. Palakpakan po muna natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo. Pwede tayong pamalakpak ng malakas at sabay-sabay at may galak para sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Make it your best year ever. Paano natin gagawin, mga minamahal, na pinakamahusay ang taon? Hindi isang taon ang sabi, make it your best year forever, or ever rather. Magpakailanman. Isang buong taon, mga minamahal, dapat yung the best ang meron tayo. Isang bagong taon. Possible ba, mga minamahal na maganap? Possible. Kung gusto natin itong mangyari sa ating sarili. Dahil sabi ng ating nabasa, sa makawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Isipin nyo, isang buong taon, mga minamahal, in just one long day, meron tayong mga shortcoming, mga minamahal, at meron tayong tinatawag na transgression o pagsalangsang sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng ating nabasa, dahil because of the tender mercy of God, ang sabi, hindi tayo nalipol. Ang sabi mga minamahal, ang habag niya'y hindi nauubos. Tayo naubos yung pasensya natin. Pero sabi ng ating nabasa, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung habag niya, hindi yan nauubos, mga minamahal. Hanggat hindi pa dumarating ang raptor,
at ang pag-ibig ng Diyos ay para pa sa lahat, hindi nauubos ang habag ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 23, ang mga yaoy bago ting umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Sa dakilang pagtatapat ng Diyos, ang sabi, yung daw habag ng Diyos, hindi na nauubos tuwing umaga, bago pa. Sa madalit salita, tuwing ipagkaloob ng Diyos ang isang bagong araw para sa atin. Kinalimutan ng Diyos ang anong meron tayo sa nakaraang magdamag, kinabukasan, bago na naman ang habag ng ating mahal na Panginoon. Sa simula ng araw, nasa atin na naman ang panibagong habag ng ating mahal na Panginoon. Sa isang buong araw, pagpapasensyahan na naman tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng 24, ang Panginoon ay aking bahagi. Ito pala ang kabuuan ng ating buhay. Hindi tayo nabubuhay, mga minamahal, sa sanlibutan. Tayo na sa sanlibutan, pero ang bahagi natin ay wala sa sanlibutan. Sabi ng ating nabasa, ang ating bahagi, yung parte ng ating buhay, ang kabuuan nito, ang sabi ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang sabi, ang ating kaluluwa ay umaasa sa ating mahal na Panginoon. Babalik tayo sa ating topic, make it your best year ever. Gawin itong iyong pinakamahusay na taon kailanman. Sabi ng lahat ng ating nabasa sa Lamentation, Kabanatang 3, talatang 22 hanggang 24, ito ay may kaganapan at mangyayari dahil sa habag ng Diyos na sa atin ay hindi nauubos. Pero dapat, mga minamahal, alam natin kung ano ang ating gagawin at dapat natin itong maunawaan. Kaya nga meron sinasabing clinging to God. Clinging to God ang ibig sabihin, mga minamahal, kumapit o paglakip sa Diyos. Hindi mo magagawang gawing maayos ang iyong isang buong taon, mga minamahal, kung hindi ka lalapit o lalakip sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tawag dito ay clinging to God, paglapit o paglakip sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pakilagay yan sa ating monitor. Kindly. The book of Deuteronomy chapter 30, verses 20 and 19. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, in the land of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Verse 19, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Kaili po sa Tagalog. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 20, balik sa 19. Ngayong ibigin ng Panginoong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanya. Amen. Dito po sa Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 19. Dito po sa 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laman sa iyo. Sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong bini. Amen. Palakpakan uli natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Clinging to God, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, pagkapit o paglakip sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para magawa nating pinakamahusay ang ating taon magpakailanman. Hindi January pa lamang, mga minamahal, nasa failure na tayo. Nasa pagbagsak na tayo, mga minamahal. Puro pangarap at puro New Year's resolution na 10 ang ating ginawa, 11 ang hindi natupad. Bakit? Dahil hindi natin nagawang kumapit o lumakip sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing clinging to God, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, lumakip ka sa Kanya
sapagkat siya ang iyong buhay. Pag ikaw ay nakalakip sa ating mahal na Panginoon, meron kang buhay. Pag lumayo ka sa Diyos, mga minamahal, kahit anong gawin mong pagsisikap, sa isang buong taon, walang magiging matagumpay sa lahat ng iyong balakin. Sabi ng ating nabasa, lumakip ka sa Panginoon sapagkat siya ang iyong buhay. Sa madaling salita, ang buhay ay nagiging makabuluhan pag palagi tayong nakalakip o nakakling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa sa iyo ng Panginoon. Dahil may pinangako ang Diyos para sa atin, mga minamahal. Ito'y pangakong may katuparan. Kahit saan kadali ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bawat hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Lalawig na ang iyong buhay, mga minamahal, sasagana pa kapag ikaw ay palaging nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Gayon pa man, ibinigay ng Diyos sa atin ang tinatawag na free will. Kaya sabi niya, I have set before thee this day bad and evil, and you have free will to choose. But choose good, sabi ng ating mahal na Panginoon. Piliin mo ang mabuti. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan. Ano ang nasa harapan natin? Ang sabi, buhay at kamatayan. Ituloy natin ang basa, mga minamahal, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pag pinili mo ang buhay, yung pagpapala, kasaganahan sa isang buong taon, magiging best para sa'yo, hindi lang para sa'yo. Sabi, para sa'yo at sa iyong magiging binhi. Pero pag inunawa natin ang talatang ito, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, inilagay ko sa harapan mo ang sumpa at pagpapala, ang masama at mabuti. Pero hindi tinapos ng ating mahal na Panginoon. Bandang huli, sa last phrase, ang sabi niya, piliin mo ang mabuti. Sa madaling salita, mga minamahal, meron kapangyarihang sinasabi sa iyo ang Diyos, force yourself to choose good. Huwag mong piliin ang masama. Huwag kang lumagay sa masama. Sa ikabubuti mo yan at sa iyong binhi, sabi ng ating mahal na Panginoon, piliin mo ang mabuti. Pinipilit ng Diyos, bagamat inilagay niya sa harapan mo ang masama at mabuti, pinipilit niya sa iyo, sa bawat isa sa atin, kung pipili ka, maging wise ka sa pagpili, huwag na huwag mong pipiliin ang masama, piliin mo ang mabuti, ikaw ay mabubuhay, maging ang iyong binhi. Yan ang meron tayo ngayon sa loob ng isang taon, mga minamahal. Paglapit natin sa ating mahal na Panginoon, nasa atin ang kalayaan. Pipili tayo, mga minamahal. Pero kung pangarap lang tayo, puro pangarap, puro kasaganan ang gusto natin, mga minamahal, puro kaginhawahan, puro kalusugan, mga minamahal, mali naman ang ating pagpili. May clue pa ang ating mahal na Panginoon, binigyan niya tayo ng clue. Masama at mabuti, pagpapala at sumpa, but sa last phrase, sinasabing, piliin mo ang mabuti, choose good, piliin mo ang mabuti. Bakit pa natin pipiliin ang masama? Gayong Diyos ang nagsasabi, mga minamahal, piliin mo ang mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpili natin ang mabuti, mga minamahal, that is the first step na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pinakamahusay na taon kailanman. Isang buong taon yan, mga minamahal. Subalit sa isang buong taon, meron tayong sinasabing pagbagsak at pagbangon. Sinasabing rise and start again. Pag bumagsak ka, bumangon ka, simulan mong uli. At sa iyong pagsisimula, palagi kang nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin kayang magsimula kapag hindi tayo nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Makakabangon lang tayo at makapagsisimula kapag tayo nakalakip sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung sinasabing clinging to God, ang kasunod dito ay sinasabing rise and start again. Huwag natin sabihin, ito lang talagang kakayanan ko Tayo, wala tayong kakayanan. Pero ang Diyos na tumawag sa atin,
punong-puno ng kakayanan upang ang kakayanan na yan ay ibigay sa atin at tayo ay makapagsimulang muli at makabangon kung darating sa atin ang sinasabing pagbagsak. Dalawang klase kasi ang sinasabing pagbagsak, mga minamahal. The first one, yung sinasabing trials of your faith. Sinusubukan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ay yung pangalawa, the second one, sinasabing that is the consequences of your sin. Yan ang resulta ng iyong kasalanan sa harap ng mahal na Panginoon. At sinasabi natin, kung ito'y trials lamang sa ating pananampalataya, mga minamahal, sa iyong pagbagsak, muli kang makababangon at makapagsisimulang muli. Pero pag bunga yan ng kasalanan mo, dire-diretso ang iyong pagbagsak. Kailanman ay hindi ka makababangon, malibang maunawaan mo ikaw ay nagkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mangangarap at mangangarap ka lamang, puro ka pangarap. Ang pangarap mo ay pangarap na walang katuparan. Pero pag ikaw ay tumayo at nagsimulang muli, ibinaba mo ang sarili mo sa harap ng mahal na Panginoon, ang Diyos na tinatawagan mo, ang ating pinakamamahal na Peso Kristo, siya ang magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na taon, hindi lang sa January hanggang December at susunod pang taon. Ikaw ay tatayo at magsisimulang muli. Basa. The book of the prophet Ezra, chapter 10, verse 4. Arise, for this matter belongeth unto thee. We also will be with thee. Be of good courage and do it. The book of the prophet Isaiah, chapter 41, verses 10 and 11. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. God bless you po. Kindness, Tagalog. Ito po sa aklat ni Esdra, kabanatang 10, talatang 4. Bumangon ka, sapagkat bagay na ukol sa iyo, at kami ay sumasa iyo. Magpakatapang kang mabuti, at iyong gawin. Dito po sa aklat ng Isaiah 41, talatang 10 at 11. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalaksing ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Rise and start again. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, magpakatapang kang mabuti at iyong gawin. Ano yung ating gagawin? Ang sabi, bumangon ka sapagkat may bagay na uukol sa iyo. Bumangon ka. Huwag mong pabayaan, kontento ka na sa iyong kalagayan. Huwag mong pabayaan ang iyong pagkukulang ay matabunan ng matabunan at madagdagan pa ng maraming kasalanan. At umaasa kang pagpapalain kagaya ng mga pinagpalang kapatiran. Sa banal na kasulatan, ang sinasabing spiritual law, mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos ay nananatili sa kanyang anak kung ang kanyang anak ay 100% sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang katumbas ng pagsunod ay pagpasok sa karian ng ating mahal na Panginoon. Kaya perfection ang kailangan. Perfection ang kailangan. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, mahina kasi ako eh. Mahina ka. Inamin mo, kahinaan mo, hindi mo inalalang may Diyos pala na sa kahinaan mo ay magbibigay sa iyo ng tinatawag na kalakasan. Kaya sabi ng ating nabasa, bumangon ka sapagkat may bagay na uukol sa iyo. Sa bawat tao, sa bawat Kristiyano, tayo mga pinagpalang tinawag ng ating mahal na Panginoon. At sa pangalan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, napakinggan natin mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon, sa bawat isa sa atin, ay may nakalaan na pagpapala ang ating mahal na Panginoon. Kung nakalaan ang pagpapala sa bawat isa, meron ding pagsubok na nakalaan at yan ang kinakailangang malampasan ng bawat isa sa atin.
Kaya nga, ang pagsubok, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, sa magitan daw ng maraming kapaghatian, ikaw ay papasok sa kaharian ng langit kung ikaw ay mananatili sa iyong pananampalataya. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, rise and start again. Kung nanatili ka sa iyong pananampalataya, mga minamahal, you can rise and start again. Magagawa mong bumangon at magsimulang muli dahil sabi ng ating nabasa, bumangon ka, may bagay na nauukol sa iyo, magpakatapang ka at ito ay gawin mo. Kaya nga nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Ito sinasabing hidden secret. Pero inihayag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ano ba yung natatagong sikreto, mga minamahal? Ang natatagong sikreto, sabi ng ating nabasa, Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Bakit sinabi itong hidden secret, mga minamahal? Dahil hindi naman ito alam ng maraming tao. Ang alam ng maraming tao, mga minamahal, ang siya'y matakot sa bagay na wala siya o sa bagay na kakulangan para sa kanya o bagay na hindi niya kaya. Kaya sinabing hidden secret. Pero kapag anak ka ng Diyos, mga minamahal, yung natatagong sikreto, kapag ikaw ay bumangon at ikaw ay nagsimulang muli, inihahayag sa iyo ng mahal na Panginoon, huwag kang matakot sapagkat akong Diyos ay sumasa iyo. Maliwanag nakasulat sa banal na kasulatan. Sino ang sumasa iyo? Ang sabi, ang Panginoong Diyos. Ang sabi, huwag kang maglupaypay sapagkat ako iyong Diyos. Anong gagawin? Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Isang sikretong nahayag sa banal na kasulatan, mga minamahal, may Diyos palang umaalalay sa iyo. Sa isang buong taong darating, mga minamahal, hindi mo pwedeng piliin sa sarili mo kung ano ang pwedeng mangyari. Diyos ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Pero sinasabi niyang, bumangon ka dahil may bagay na uukol sa iyo. Sa pagbangon mo, tatanggapin mo ang inilaang bagay na uukol sa iyo. Pag Diyos ang naglagay ng bagay na uukol sa iyo, hindi mo yan ikawawala sa mahal na Panginoon. Hindi mo ikawawala yan, kundi ikapapanatili mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero pag ikaw ang pumili ng bagay na uukol sa iyo, yan ang mag-aalis sa iyo sa mahal na Panginoon. Pero pag binabayan mo ang Diyos ang naglagay ng bagay na uukol sa iyo, and that thing is perfect. Bakit? Dahil Diyos ang siyang nagbigay ng bagay na uukol sa iyo. Pag sinabing bagay na uukol sa iyo, ibig sabihin bagay na perfecto para sa iyo. Bagay na kailangan mo para sa isang buong taon, meron kang pinakamahusay na taon magpakailanman. Ituloy natin ang basa. Ang sabi ng verse 11, narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakipaglaban sa iyo ay papanaw at mapapahama. Tingnan mo pag ikaw ay perfecto sa harap ng Diyos, dapat hindi ka matatakotin. Gusto niyo mag-amen? Dapat yung nakipaglaban sa iyo, siyang natatakot. Dahil ang kalaban niya, hindi ikaw, kundi ang Diyos na sinasabing, aalalayan ka ng kanyang kanang kamay ng katwiran. Kahit sabihin pa sila nung gugulpihin ka, aalisin ang buhay mo, gagawin ng hindi maganda sa iyo kahit sino pa sila, kahit isang batalyon pa sila, ayon sa pangalan ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kung si Elijah, si Elisea, mga minamahal, binulag niya ang mga Syrian soldier, ganun din pwedeng mangyari. Kung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, walang naging matagumpay sa kanila, ganun din ang pwedeng mangyari. Kung si Satanas, hindi pwedeng magtagumpay sa'yo, lalo na ang kaaway na kasama mo. Bakit takot na takot ka? Bakit ikaw ang nanginginig? Dapat sila ang nanginginig sa'yo dahil sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot. Ang Diyos ay sumasa iyo, aalalayan ka ng kanang kamay ng katwiran ng Diyos. Ang iyong kaaway ay papanaw, sila'y matatakot sa iyo at mawawala at hindi mo na makikita pa kung magagawa mong bumangon at magsimulang muli. Pero pag hindi ka bumangon, dire-diretso ang iyong pagbagsak.
sayang ang ipinangakong langit ng mahal na Panginoon. Wala ka ng langit, wala pang kasaganahan, wala pang kahirapan. Anong spiritual law, mga minamahal? Ano ba ang ginawa mo sa Diyos? Tumalikod ka, ang ginawa mo sa Diyos, hindi na alalahanin pa ng ating mahal na Panginoon. Sa isang pagtalikod mo, ano ba ang sinimulan mo, hindi na aalalahanin ang ginawa mo sa iyong pagtalikod. Pero pag ikaw ay lumapit sa Diyos, ikaw ay bumabangon at nagsisimulang muli, ang kasalanan mo, hindi na kakalimutan ng Diyos, ang aalalahanin niya yung sandaling ikaw ay tumayo, bumangon, at nagsimulang muli sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Para sa iyo, ang sinasabing pinakamahusay na taon, magpakailanman. Then after this, merong sinasabing your greatest desire. What is your greatest desire this coming New Year, mga minamahal? Ano ba ang desire natin? Sa susunod na taon, mga minamahal, meron ba tayong greatest desire? Pag sinabing greatest, ang ibig sabihin, pinakamalaking hangarin. Ano bang pinakamalaking nating hangarin sa isang buong taon, mga minamahal? Meron na ba kayong naiplano? Pinakamalaking hangarin? Kasi ako, pag ako tinanong, isa lang palagi kong hangarin. Ang balikan ako, nasa kamay, mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kahit nasa iyo ang lahat ng bagay, wala ka naman sa kamay ng Diyos, walang kwenta ang bagay na meron ka. Pero kung wala ka at sapat lamang na meron ka, masyahan ka na, basta ikaw ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabing your greatest desire. And what is your greatest desire this coming New Year? Kindly. In the book of Psalm chapter 37, verse 4, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Verse 3, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Kindly po sa Tagalog. Mga awit, Kapitulo 37, versikulo 4, 3 at 5. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Tumuyuan lang ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumuhang ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Your greatest desire. Ano ang ating greatest desire? Pinakamalaking hangarin sa isang nalalapit na bagong taon. Sabi ng ating nabasa, ang dapat nating maging greatest desire, ang sabi ng verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ito palang ating dapat na greatest desire. Yung palaging masaya ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang bagay na katisuran sa'yo. Hindi ka katisuran, hindi ka rin natitisod. Ginagawa mo kung anong nararapat para sa mahal na Panginoon. Naintindihan natin yon? Naintindihan yung ibig ko sabihin? Nararapat para sa mahal na Panginoon. Gusto nyo liwanagin ko? O halimbawa, kumuha tayo ng kontrata dito sa ating iglesia. Pag inubos na natin yung pera, wala na tayo halos tinira, dapat tapos ang project. Hindi ubos na yung pera, at saka na dyan, ito dapat ganito. Eh bakit mo kinuha ang pera? Hindi ba? Tama ba yun o mali? Mali, mga minamahal. Bakit? Kita ito bahay-sambahan natin. Ako hindi ko pagsasawa ang sabing pinagpalang bahay-sambahan. Bakit? Kasi nagsimula tayo rito, pandemic, wala tayo kahit 5, mga minamahal. Wala tayo kahit 5. Pero may mga taong nagtiwala sa atin. Nagpahiram ng 9 million, nagpatuloy tayo, ang kabuuan nito, 46 million, nandito tayo, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Yung pananampalatayang itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, magsisimula kang walang-wala, ang meron ka pananampalataya, iyan ang ating ginamit. Itanong niyo sa akin, bakit 46 million na?
Kasi may makapati lang tayong milyon kung magbigay. Hindi nang hihinayang, mga minamahal. Kaya naman, mapapakinggan mo, paulit-ulit, sila pa rin ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Milyon kung mag-release. Kaya umabot tayo ng 46 million. Sipin nyo, yung aircon natin, 2.2 million. Yung ating 3-phase supply ng ating kuryente, that is 2.7 million. Kaya wala tayong problema sa kuryente, wala tayong static. Bakit? Naka 3-phase tayo, dalawa ang ating transformer, mga minamahal. Milyon-milyon. Pagtabo ng lupa rito, napakalalim nito, inibabaw natin sa NLEX, nakaibabaw tayo ng 0.50 meters sa NLEX. Kaya bahalang NLEX, nakalubog na, tayo nakalutang pa rin. Magkano lupa tinabo natin dito? 2 million. Kaya milyon-milyon, mga minamahal. Ang ginamit, makapatiran, hindi lang hinayang, naturuan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya lumipas ang panahon, sila pa rin ang magsasabing sila yung pinagpala ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Bakit? Nagpakaligaya sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Instead na kumuha, sila pang nagbigay, walang panghihinayang, basta sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Eto na, pinakikinabangan na natin, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya yung sinasabing, your greatest desire, ano bang desire mo? Ano bang desire mo, mga minamahal? Ano ang ating desire? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, magpakaligaya ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya kahit hindi mo tapusin ang project mo rito, pupunta ka rito, makikita mong tapos na yan. Dahil ang tatapos niyan, kahit nakuha mo na lahat ng pera, ang mahal na Panginoon, siya pa rin ang tatapos niyan. Naintindihan natin? Ituloy natin ang basa, ang sabi ng verse 3, tumiwala ka sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Tumahang ka sa lupain, gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Gumawa ka ng mabuti, kumain ka sa kanyang pagtatapat. Yun ang ating mga desire, mga minamahal. Dapat tayo maging tapat, dapat tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng verse 5, wala kang dapat alalahanin sa iyong mga lakad. Ang sabi, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Yung lakad mo, pag ipinagtiwala mo sa mahal na Panginoon, magaganap at magaganap yan kung ang lakad mo ay ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero kung sarili mong lakad yan, isang pangangaral ng ating beloved, Pastor, our beloved Mama Dear, nakalagay sa banal na kasulatan, hahabulin ka ng sariling kasalanan ng ginagawa mo. Hindi man sa panahong ito, isang araw, hahabulin ka ng kasalanan ng ginagawa mo. O, nakalagay niya sa banal na kasulatan. At ang pagpapalang nasa iyo, babawiin ang ating mahal na Panginoon. Kaya bago mangyari, sabi ng ating nabasa, ganapin mo. Magkaroon ka ng sinasabing greatest desire, sabi ng ating nabasa, magpakaligaya ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag tayo magpapakaligaya sa Diyos, ang sabi, gumagawa tayo ng mabuti, lumalakad tayo sa pagtatapat, at yung ating lakad, inihahabilin natin sa ating mahal na Panginoon. And finally, meron tayong sinasabing a life with God o sinasabing isang buhay kasama ang Diyos. Pag meron tayong isang buhay na kasama ang Diyos, sa isang buong taon, meron tayong pinakamahusay na taon kailanman. Ang isang buong taon para sa atin yan. Last verse, kindly, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. The book of Psalm chapter 121, verses 7 and 8. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Dito po sa mga awit, 121, talatang 7 at 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok
mula sa panahong ito at sa magpakailanpaman. Amen. Palakpakan natin ang ating marapel. Last verse na, pumalakpak tayo ng sagana. Lahat magsabi ng praise the Lord. A life with God, ito ang kabuuan ng pinakamahusay na taon, magpakailanman. Meron tayong buhay na kasama ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Ano man ang mangyaring kasamaan sa daigdig na ito, alalahanin mo, may buhay kang kasama ang Diyos. Ang sabi, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang mag-iingat sa iyo. Sabi ng verse 8, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at magpakailanman. Kung hindi pa mag-rapture, lalabas ka dahil lulumang taon, magiging bago, papasok ka. Sabi ng ating nabasa, sa iyong paglabas at pagpasok, iingatan ng ka ng Diyos magpakailanman dahil ikaw ay merong pinakamahusay na taon kailanman sapagkat pinaglingkuran mo ng tama ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong dalawang mga baguhan. Napakalaki ng crowd natin sa labas, doon sa harapan at saka dito sa gilid. Kung nandun sila, kunin nyo sila, dalhin nyo sila sa harapan. Kung gusto nilang magkaroon ng pinakamahusay na taon sa darating na taon at pinakamahusay na taon, magpakailan pa man. Habang tayo maawit, hihintayin natin sila sa harapan. Awitin natin ang awiting bagong pag-asa. Sa isang nalalapit na bagong taon, ang meron tayo isang bagong pag-asa. Ito ang sinasabing pinakamahusay na taon na kasama natin ang Panginoon magpakailanman. Tayo po'y umawit. Hallelujah. Ako'y nahumo sa dusa. Ang pwedeng gumawa niyan, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Sala kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaki. Ang ating Diyos sa langit ang nagpalaya sa atin. Kay tagal kong nagtiis, puno ng inagpis. Maging ang mana sa labas, hihintayin natin sila. Pakipalo up ng ating beloved choir members. Tignan yung mga baguhan sa harapan, sa labas. Sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng Bagong pag-asa bagong pag-asa ang sa ating naghihintay. Hallelujah. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananap. Sabihin natin, dalangin ko, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, Buhay ko'y pagpalain. buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang ang Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na ang ating lumipas at hindi na mababagas pa. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Isarap ng Kay sarap ng damhin. pag-ibig mo sa akin. Hallelujah. Ay Kay sarap damhin ang pag-ibig ng Diyos na sa atin ay tunay. di mapapantayan. Di kayang pantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Hallelujah. Bagong pag-asa. Bagong pag-asa Ang sa ating sa naghihintay. Thank you so much. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananap. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Bagong pag-asa. Sa'yo lang, O Diyos,
bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayo na pag-ibig mo sa aking mananal. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo lang O, purihin ka, O Diyos. nagbabago Hallelujah, hallelujah. aking lumipas, kailanman di na mabawakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Iligpala tayong lahat, mga naman. Laging bagong pag-asa ang sumasa atin. Ano man taon, ang datnan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang buong mundo, yung mga hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, walang pag-asa, mga minamahal ko. Ngunit tayo nagkakatipon dito upang ipagsigawan ang Diyos na nagligtas sa atin. Nariyan lagi, kaya kay sarap damhin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagong pag-asa lagi ang sumasa atin. Purihin ka, O Diyos! Napakabuti mo, mahal na Panginoon! Dakila ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Patuloy nating papurihan, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipabot natin ang walang hanggang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Sa'yo na pag-ibig mo sa aking mananal. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Yes, amen! Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mapawakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Salamat po, dakilang Diyos! Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Di ba sa'yo na pag-ibig mo sa aking mananal? Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mapawakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging ang ating mga live webcast viewers, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala
Dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito. Kailangang maisagawa at maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa pasabsaban, ipinako sa krus, namatay upang tayo'y tubusin, nabuhay na muli upang tayo'y maligtas. Narito ang kaligtasang ipinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Sumampalataya ka sa tunay at nag-iisang Diyos, wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa, ito yung pagsisisi sa kasalanan. Pagsisiyan ng kasalanan, talikuran ng makasalanang buhay, at ang Diyos ay totoong nagpapatawad. Pangatlo, ito po ang kapatawaran ng ating kasalanan kung ito'y masunod at maisagawa. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Huwag kayong lumisan o umalis sa banal na gawain ng hindi na bautismuhan upang makasiguro kayo sa kaligtasang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat, kung magpapatuloy ka na maging tapat na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, babautismuhan kanya ng banal na Espiritu. Sasayo ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, siya ang magsasagawa niyan. Pag yan ay tinanggap mo, ang 4 na reglamento ng kaligtasan, at sumayo ang banal na Espiritu, ipagsisigawan mo, bagong pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagong buhay, bagong kalakasan, higit sa lahat, nag-aantay na lamang tayo ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang mansyon sa langit, ang buhay na walang hanggan, sama-sama tayo doon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas nyo ang inyong 2 kamay. Kayo po yumuko bilang pagpapakumbaba. Mula sa kaibuturan ng iyong puso, lalabas sa inyong labi. Sabihin niyo po ang ganito, pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang makasalanan, nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Buong puso, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano. Turuan mo po akong magpakumbaba na masunod ko ang lahat ng iyong banal na kalooban. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Manatili pong nakataasan yung mga kamay. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal, ating ginagalang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, yung end-time prophet. Kami po'y nagpapasalamat sa pagliligtas mo ng marami pang kaluluwa. At narito ngayon ang mga tumanggap sa iyo. Dalangin po namin dakilang Ama, patawarin mo sila. Linisin mo sila na yung banal na dugo nga umago sa krus ng Kalbaryo. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy na maging tapat na maglingkod hanggang sa iyong pagbabalik. At iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. 2 na po yung naisagawa.
kayo lubos na sumampalataya, kayo nakapagsisi na ng inyong mga kasalanan, mamaya po, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang makumpleto at isulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. At doon ang simula. Magpatuloy po tayong maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, katulad po ng mga nakita nyo, narinig nyo mga patotoo, o talaga pong maririnig nyo sa kanila. Prosperous New Year. Masaganang taon lagi ang ating nakakamtan. At ito'y magaganap kung magpapatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you all. We love you in the Lord. Amen. This is Jesus loves you more and more. At tayo dadako na, mga minamahal ko, sa ating Holy Supper naman po. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Hallelujah, hallelujah. Sa mga baguhan po, maminamahal, hindi pa po bautismado, hindi pa po sila kasalo, maminamahal, hindi po sila makakasali sa ating banal na hapunan. Praise the Lord, hallelujah. After ng baptism, sila po ay pwede na sumali, maminamahal. Amen, praise the Lord. At tayo po ay minsan na pang pinagpala ng ating mahal na Panginoon, muli nating sasariwain ng sama-sama, maminamahal, ang pagpapakasakit ng ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating kaligtasan, maminamahal. Habang inahanda po natin ang ating mga puso, maminamahal, hallelujah. Awitin po natin ang awitin ito, gawin po nating panalangin, maminamahal, hallelujah. Tayo po ay magkaroon na po ng taimtim na pagsisisi. Hallelujah, dear Jesus. Search me, oh God, and know my heart today. Thank you so much for this love. Jesus.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po may namahal ay may sana pang humaharap sa ating dakilang Diyos o minamahal. Inaalala po natin ang pagpapakasakit ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At tayo po muna mga minamahal magkaisang dumalangin ng pagsisisi. Dapat tayo ay sa tuwi-tuwi na ay nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala upang tayo po matiyak natin, maminamahal tayo karapat dapat, maminahal sumalo. Hallelujah, sa banal hapunan ito. Hallelujah, habang iniisip po natin palagi, maminamahal, dakilang kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Dati patungon na tayo sa impyerno, dagat-dagat ng apoy. Sinagip tayo ng ating nakilang Diyos sa magitan kanyang nag-iisang buhay sa mundong ito, maminamahal. Inalay para sa atin. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo, maminamahal. Dakila po naming Diyos na Panginoon sa lahat, amang banal, pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal pastor, beloved na Bolivengeans, Valdez, Almeida, you end time prophet. Kami po ay nagpapangabaw at nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasal, pagkukulang sa iyo, na pagbigyan po namin mga kahinaan namin. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, tulungan mo kami na masunod po namin. Lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, maging sakdala, may pagsunod sa iyo, Diyos. Sakdalang panampalatay, kalugod-lugod sa iyong harapan, upang sa iyong pagbabalik, sama-sama kami sa buhay na walang hanggan, mahal. Hallelujah, kapag mo po ang bautisa sa amin, mahal na Panginoon, sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ang sayo po sa balak sulat ng mga minamahal. 1 Corinthians chapter 11, 23 up to 26, mga minamahal. Sapagkat tinanggap ko sa mahal na Panginoong ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang mahal na Panginoon Jesus na gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito po'y simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Kainin po natin sabay-sabay, mga minamahal, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay, mga minamahal, ang katas ng ubas, nagsimbolong dugo ng ating mahal na Panginoon na umagos sa krus ng Kalbaryo.
matamis sa pag-ibig sa amin at Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maminamahal tayo po ay magkaisang dumalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Habang damag-dama po natin ang napakadami sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sabi po sa walang kasulatan, bago po man hingin ang iyong pangailangan sa akin, basta gawin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, ay ipagkakaloob na ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maminamahal, isipin po natin ating kagalang-galang mahal pastor, our beloved noble pastor, Regis Valdez Rodrameda, naglay hands po sa atin, maminamahal, maging sa ating mga loved ones, at ang mga uring karamdaman, problema, bisyo, maminamahal, ay masamang espiritu na yan, maminamahal, ay cast out po natin sa mga pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aming sinasaway, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, disbeliefs, and marital problems, financial problems, drug addiction, poverty, unbelief, and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, hallelujah, panlulupay-pay, kasaw, in the name of Jesus, be healed, process stop right now, in Jesus, be blessed, by be gone in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang pasasalamat ang ialay po natin muli sa ating mahal na Panginoon. Sapat sa tuwi-tuwi na maminamahal nariyan ang tugon sa ating manalangin. Sapat pinangungunahan po ng panalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Kagalang-galang mahal Pastor, beloved noble Regis Valdez Rodrameda. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, isisigaw po natin galing sa ating mga puso, sabay lukso 3 beses maminamahal, more than 1,000,000 times pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ang hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. I love you so much, Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you so much, maminamahal. Praise the Lord.